Ha? Boss. Bye-bye. Lipit na may ulo. I miss you so much. Tamay na. Busan. Tumapalugi pa. Drag ko. Ito na. Isang pagbati na naman sa inyo ng isang matagumpay na araw. Bago ang lahat, ito pala ang karugtong ng video namin dito sa Barangay Bacolod, Hubad. Ito pala ang kaganapan namin dito pagkatapos namin manguha ng pako. Naganda na nga ng hapunan namin itong si Tito at Tita at mga pinsan ko. Dahil nga sa mangunguha kami ngayon ng buko kaya maaga kaming kakain. Maliligo kasi kami sa tangke kinabukasan kaya mangunguha kami ng pangbao namin. Pagkatapos pala namin kumain ay umakyat na kami sa bundok. Kasama ko nga dito itong pinsan ko at mga pamangkin ko. Dati nga nang huling punta ko dito ay nanguha rin kami ng buko. Pero yung kasama ko lang dati sa pangunguha itong mga pamangkin ko. Pero ngayon ay nadagdagan kami kasama na yung pinsan ko at si Bernard. Pagdating nga namin dito sa medyo malayo na ay nakakita kami kaagad ng palakang bukid. At sumunod nga ay nakakita na rin kami ng buko. Malaki na nga rin itong unang nakita naming buko. Nakadikit pa nga ito sa mga bulok na dahon. Itong mga buko pala ay kadalasan gabi mo talaga makukuha. Pero kapag maulan yung panahon kahit umaga ay makakakita ka nitong buko. Kadalasan nga itong mga buko talaga ay makikita mo sa mga malalamig lang na lugar. Dito nga sa Huban, Sorsogon ay marami talaga nito. Kahit nga sa Irusin at Kasiguran. Meron nga rin ito sa Bulusan, Sorsogon. At yan nga po naghahanap na naman kami ng buko. At sa wakas nga ay nakakita na naman kami. Maraming dahon na naman nga ang nakadikit dito. Kasi nga dahon talaga ang kinakain itong mga buko. Ibinigay ko na nga ito sa pamangkin ko para malagyan ng butas. Binubutasan niya kasi yung shell sa dulo para matuhog siya nitong tali. Mas mainam kasi na ganito ang pagkakasalansa ng mga nakuha naming buko. At yan nga po may nakuha na naman kami. Binubutasan na naman ito ng pamangkin ko. Itong sinunod ako talaga yung taga-butas ng mga buko. At siya rin ang taga-dala ng mga nakuha namin. At ako naman naghahanap rin pero ako talaga ang taga-video. At sa wakas nga ay nakakuha na naman kami. Halos naglalaway na nga itong bukong nakuha namin. Ganito talaga ang itsura ng buko kapag binubutasan, naglalaway talaga. Itong sinunod ako talaga ay todo effort sa pagbutas ng mga buko. At eto na nga yung mga nakuha namin, medyo marami-rami na rin. At ayan, nakakuha ulit kami, binubutasan naman ulit ni Nunod ako. At eto nga at nakakuha ulit kami. Nilagyan nga ni Nunod ako ng maliit na kahoy. Itong dulo ng tali para mas madali niyang matusok ang mga buko. Itong pamangkin ko nga na si Bernard ay first time niya talagang sumama sa amin sa pangunguha ng buko. Pero meron na rin siyang mga nakuha. Malinaw pa kasi ang mata nitong si Bernard kaya nakakakuha na siya ng mga buko. Mga bossing, itong buko pala ang masarap na luto nito ay may gata. Pero mas masarap na aadobohin mo muna ito bago gataan. Pero pwede itong gawing bopis at pwede rin itong gawing sisig. Nakapagluto na nga ako dati nito, ginawa kong sisig. Masarap nga ang pagkakaluto ko kaya nagustuhan ng mga kaibigan ko. Ang niluto ko ng sisig ay pinatikim ko sa classmate ko nung high school. Nagustuhan nga niya ang pagkaluto ko kahit first time niyang makatikim nito. Pati nga ang kaibigan kong si Tutoy ay nagustuhan rin ang pagkakaluto ko nitong buko. Kaya nga at gustong gusto pa nila makatikim ulit nito. Pero ibang pagkakaluto na naman daw. Si Russell nga ay nagustuhan naman niya yung inadobo ko muna bago gataan. Mga bossing, nakakuha pala kami dito ng isda at saka palakang bukid. Marami nga daw ditong palakang bukid kaya lang mahirap talagang hanapin. Palakang bukid pala ay masarap na adobohin. Pero ang mga pamangkin ko ang gusto nilang pagkaluto ay pinirito. Para daw kasing fried chicken ang lasa talaga nitong palakang bukid. At yan na nga po ang mga nakuha namin. Medyo marami-rami na nga rin ito. At ayan, nakakuha ulit kami ng 2 piraso. Kaya nilagyan na ulit ni Nunod ako ng butas itong dulo nitong buko para mailagay sa tali. Pwedeng-pwede na nga itong pangulam kasi marami na. Medyo malayo-layo na nga rin yung nalakad namin sa pangunguha namin itong buko. Itong nilalakaran pala namin ay malapit ito sa ilog. Kaya marami ditong palakang bukid. Pero kung may dala lang kaming extra headlight, siguro ay makakakuha kami ng maraming isda. Kaya lang konti lang talaga ang headlight na gamit namin. Ako nga ang ginagamit kong pang ilaw ay itong cellphone ko. Ayan mga bossing, binidyo ko nga ang sarili ko para makita nyo naman ako dito. Baka sabihin nyo naman sila lang ang pinapakita ko dito sa video, ako wala. Agoy mga
mga busing dahil nga sa malalim na rin ang gabi kaya umuwi na kami. Pagkadating nga namin dito kala tita ay hinugasan na nitong mga pamangking ko ang buko. Naggatong na nga itong sinunod ako at itong si Pano naman ay nilagay na niya ang mga buko dito sa kaldero. Sinalang na nga ito ni Pano para pakuluan at pagkatapos nga ay natulog na kami ni Bernard dito sa duyan. At pagising nga namin kinabukasan ay busy na nga itong mga pinsan ko sa pag-aasikaso ng mga lulutuin nila. At ako naman pinuntahan ko muna itong mga pamangking ko para gisingin ko na. Mag-aasikaso pa kasi kami para maaga kaming makapunta sa paliguan. At itong si Pano nga ay kulang na kulang pa daw ang tulog niya. Kaya bumalik na ako dito sa bahay nila tita. Itong mga pinsan ko nga ay busy talaga sila sa pag-aasikaso ng mga lulutuin. At ako nga naman ay tumulong na. Magluluto pa kasi ako ng babaonin namin sa paliligo namin. Ang lulutuin nga pala namin dito ay pansit. Magluluto kami ng adobong manok para pang ulam namin. Lulutuin din namin ang mga nakuha naming buko. Itong pinsan ko nga ay nagluto muna ng bihon. Dadaling kasi nila ito sa may simbahan at yung iba naman ay babaonin namin sa paliligo namin. At ayan nga, nakapagluto na ako ng pansit at nagsalan rin ako ng adobong manok. At itong si Bernard naman ay nagkudkod na ng nyog para sa gagawin naming gata na ilalagay sa buko. Nagisa na nga ako ng bawang at sibuyas at sinunod ko na itong buko. Nalagay na ako ng toyo at paminta at iba pang mga seasoning. At itong pamangking ko naman ay pinipigian na itong nyog na kinudkod ni Bernard kanina. At ayan, luto na ang ating buko. At handa na rin kaming umalis. Panoorin nyo na lang po ang karugtong nitong video.